Alam mo ba, maraming matatanda ang mataas ang kolesterol kahit hindi naman sila mahilig sa matatabang pagkain. Minsan kahit nag-iingat ka na, parang tumataas pa rin. At kapag naririnig mo na ang salitang kolesterol, para bang automatic nakabahan ka na. Baka heart attack, baka stroke, baka bawal na lahat ng masarap. Pero teka muna, hindi lahat ng kolesterol ay masama. At hindi rin ibig sabihin na habang buhay kang iiwas sa paborito mong pagkain. Ang video na ito ay para tulungan kang unawain kung paano mo mapapababa ang kolesterol sa natural na paraan. Walang mamahaling gamot, walang komplikadong diet. Kasi ang totoo sa tamang pagkain, tamang galaw at tamang mindset, kaya mong pababain ang kolesterol mo at palakasin pa ang puso mo. Una sa lahat, tandaan natin. May dalawang klase ng kolesterol sa katawan, ang bad cholesterol o LDL at ang good cholesterol o HDL. Ang LDL ang nagdudulot ng bara sa ugat, habang ang HDL naman ang tumutulong linisin yung bara. Kaya ang goal natin ay hindi lang basta bawasan lahat ng kolesterol, kundi pataasin ang good at pababain ang bad. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay sa pagkain. Hindi mo kailangang mag-diet ng sobra. Ang kailangan mo lang ay matutong pumili ng pagkain na tumutulong sa katawan mo. Halimbawa, alam mo ba na ang simpleng malunggay ay isa sa mga pinakamabisang natural na panlaban sa mataas na kolesterol? Oo, yung dahon na madalas lang natin ihalo sa tinola. Mayroon itong compounds na tumutulong pigilan ang pagbuo ng taba sa dugo. Kung kaya mo, subukan mong uminom ng salabat o malunggay tea tuwing umaga. Simple lang, pero malaking tulong sa puso. Isa pa diyan ay avocado. Marami ang akala mataba ito kaya bawal, pero ang taba ng avocado ay healthy fat. Tinatawag itong monounsaturated fat. Ang ganitong uri ng taba ay tumutulong pababain ang LDL o bad cholesterol at sabay taas ng HDL. Kung gusto mo, pwede kang kumain ng kalahating avocado araw-araw. Pwede mong ihalo sa tinapay o gawing simpleng merienda. Kung may hilig ka naman sa isda, ito ang tamang panahon para mas madalas mong kainin ang mga isda na mayaman sa omega-3 tulad ng bangus, tamban at sardinas. Ang omega-3 ay napatunayang tumutulong sa kalusugan ng puso at nagpapababa ng triglycerides, isa pang klase ng taba sa dugo. Kaya kung dati puro baboy o karne ang ulam mo, subukan mong palitan ng isda 3 beses sa isang linggo. Isa pa sa madalas kalimutan ay ang pag-inom ng tubig. Oo, simpleng tubig lang pero malaki ang epekto nito sa paglabas ng toxins sa katawan. Kapag kulang ka sa tubig, mas mabagal ang metabolism mo at mas madaling maipon ang taba. Kaya siguraduhin mong umiinom ka ng 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw. Ngayon kung iisipin mo, hindi mo naman kailangan maging sobrang higpit sa sarili. Ang susi ay consistency. Yung simpleng paglalakad sa umaga, yung pag-inom ng tubig bago kumain, yung pagpili ng isda kaysa baboy. Kapag paulit-ulit mong ginagawa, doon nagkakaroon ng malaking resulta. May kilala akong lolo sa amin. Tawagin na lang natin siyang Mang Berting. Doon lagi siyang hinihilo, laging sumasakit ang dibdib. Nang nagpatingin siya, mataas pala ang kolesterol, pero ayaw niya uminom ng gamot. Ang ginawa niya, araw-araw, naglalakad siya ng 30 minuto, kumakain ng gulay at isda at uminom ng tubig sa halip na soft drinks. Pagkalipas ng 2 buwan, bumaba ang kolesterol niya sa normal. Ang sabi pa ng doktor, ituloy mo lang yan. Ibig sabihin, natural na paraan din pala minsan ang pinakamatibay na solusyon. Isa pang madalas hindi pinapansin ay ang tulog. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress hormone sa katawan, cortisol. Kapag mataas ang cortisol, tumataas din ang kolesterol. Kaya kung gusto mong bumaba ang kolesterol mo, ayusin mo rin ang oras ng pahinga mo. Matulog ng maaga, iwas sa cellphone bago matulog, at huwag masyadong magpuyat. Marami ring natural na pagkain na pwedeng makatulong, gaya ng oatmeal, mani, olive oil, at prutas gaya ng mansanas at saging.
Pero tandaan, kahit healthy ang mga ito, dapat ay tama lang ang dami. Kasi kahit healthy food kung sobra, pwedeng magdulot din ng problema. Ang sikreto dito ay balanse. Hindi kailangang puro gulay o puro isda lang. Ang importante, may disiplina, may consistency, at may tamang mindset. Tandaan mo, hindi overnight ang pagbabago. Pero kung sisimulan mo ngayon, baka sa loob ng ilang buwan, maramdaman mo na mas magaan ang katawan mo, mas masigla, at mas payapa ang loob mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga nakasanayang maling gawain na nakakataas ng kolesterol kahit akala mo ay normal lang. Madalas ito yung hindi natin napapansin, pero tahimik na sumisira sa kalusugan natin araw-araw. Kaya huwag kang aalis, kasi baka isa sa mga ginagawa mo araw-araw ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang kolesterol mo. Kung nandito ka pa at nakikinig, comment mo nga 1 sa baba para malaman kung kasama pa rin kita. Alam mo ba, minsan hindi pagkain ang ugat kung bakit mataas ang kolesterol, kundi yung mga mali nating nakasanayan araw-araw. Oo, kahit hindi mo namamalayan, may mga simpleng gawain na unti-unting nagpapataas ng taba sa dugo at sumisira sa balanse ng katawan. Kaya kung seryoso kang pababain ng kolesterol mo, kailangan mo ring kilalanin ang mga maling routine na ito. Kasi dito, nagsisimula ang lahat. Una, pag-usapan natin yung madalas na pag-upo at kakulangan sa galaw. Maraming seniors ang halos buong araw nakaupo lang, manonood ng TV, magbabasa, o magpapahinga sa upuan. Walang masama magpahinga, pero kapag araw-araw ganito, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. Kapag mabagal ang daloy ng dugo, mas madaling dumikit ang taba sa ugat. Kaya kahit maganda pa ang diet mo, kung kulang ka sa galaw, mahirap pa ring bumaba ang kolesterol. Ang solusyon? Simulan mo sa simpleng paglalakad-lakad lang sa bahay o sa bakuran. Kahit 10 minuto lang sa umaga at 10 minuto sa hapon, malaking tulong na yon. Tandaan, ang galaw ay gamot. Pangalawa, ang pagpupuyat. Madalas natin itong minamaliit, pero malaki ang epekto ng kulang sa tulog sa katawan. Kapag hindi sapat ang tulog mo, tumataas ang stress hormones, lalo na ang cortisol. Ang cortisol ay nagpapataas ng gana sa pagkain at kadalasan ang hinahanap ng katawan ay matatamis at matataba. Kaya kung gusto mong mapababa ang kolesterol, ayusin mo muna ang tulog mo. Subukan mong matulog bago mag-alas 10 ng gabi at iwasan ang cellphone o TV bago matulog. Kapag sapat ang pahinga, mas maayos ang metabolism mo, mas mabilis masunog ang taba, at mas maganda ang pakiramdam mo sa umaga. Pangatlo, yung madalas na pagkain sa labas or fast food. Oo, masarap, mura at madali, pero kadalasan puno ng mantika at asin. Kahit sabihin mong minsan lang kapag naging lingguhan na, doon nagsisimula ang problema. Isipin mo, bawat pritong manok, bawat burger o crispy pata, may halong oil na hindi nakikita pero naiipon sa dugo mo. Kung gusto mo pa rin kumain sa labas, piliin mo yung grilled o sabaw-based na pagkain. Halimbawa, imbes na pritong bangus, baka pwede namang inihaw o sinigang. Pareho pa ring masarap pero mas ligtas sa puso. Pang-apat, sobrang stress. Alam kong hindi madali iwasan, lalo na kung marami kang iniisip. Pamilya, pera, kalusugan, at kung ano-ano pa. Pero kapag laging mataas ang stress, tuloy-tuloy ding nagtatrabaho ang utak at puso mo. Kaya tumataas ang kolesterol at blood pressure. Ang sikreto dito ay self-control at acceptance. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ng problema sa isang araw. Kapag naramdaman mong na-stress ka, huminga ka ng malalim, maglakad sa labas, o makinig sa paborito mong musika. Kahit ilang minuto lang ng katahimikan araw-araw, nakakatulong na mabawasan ang stress at mapanatiling maayos ang tibok ng puso. Panglima, ang paninigarilyo at labis na alak. Alam kong mahirap itong itigil, lalo na kung matagal mo nang nakasanayan. Pero bro, sis, totoo ito. Ang sigarilyo ay hindi lang sumisira sa baga. Pinapababa rin nito ang good cholesterol o HDL. Ibig sabihin, mas madali kang tamaan ng bara sa ugat. Sa alak naman, okay lang ang kaunting red wine paminsan-minsan, pero kapag araw-araw, delikado.
Masisira ang atay at hindi na nito maipoproseso nang maayos ang taba sa dugo. Kaya kung talagang gusto mong mabuhay ng mahaba at malakas, subukan mong unti-unting bawasan ito. Hindi kailangang biglaan. Kahit isang bote o isang stick lang ang mabawas bawat linggo, malaking panalo na yan. Pang-anim, ang pagkain ng sobra kahit busog na. Madalas itong mangyari, lalo na kapag masarap ang ulam o reunion. Pero kapag palagi kang labis kumain, lalo na sa gabi, hindi na kayang iproseso ng katawan ng taba. Kaya mas maganda kung kakain ka lang hanggang busog, hindi hanggang hindi ka na makahinga. Isang tip, subukan mong gumamit ng mas maliit na plato. Mas madali mong makikita na sapat na ang dami at mas mabilis mong maramdaman ang kabusugan. Alam mo, hindi naman kailangan maging perpekto sa lahat ng ito. Ang importante, aware ka. Kasi ang kaalaman, yan ang unang hakbang sa pagbabago. Kapag alam mo na kung saan ka nagkakamali, mas madali mo nang maitama. At tandaan, hindi kailangang sabay-sabay baguhin. Pwede mo itong gawin paunti-unti basta tuloy-tuloy. Ang katawan mo marunong magpasalamat kapag binibigyan mo siya ng pagkakataong gumaling. May kilala akong lola na mahilig sa kape at tinapay tuwing hapon. Araw-araw, 3 tasa ng kape at minsan may kasamang matatamis na biskwit. Nang malaman niyang mataas na pala ang kolesterol niya, hindi siya agad nagbago. Pero unti-unti niyang binawasan, 2 tasa na lang ng kape. Tapos tinapay na may palaman ng avocado o peanut butter imbis na margarina. Sa loob lang ng 2 buwan, bumaba ang kolesterol niya. At ngayon mas magaan na ang pakiramdam niya, mas maayos ang tulog at mas bihira nang sumakit ang dibdib. Ang tawag doon, progress, hindi perfect. Kung naiisip mong, ang hirap naman yan, isipin mo na lang kung gaano kaganda ang mararamdaman mo pag bumalik sa normal ang kolesterol mo. Hindi lang ikaw ang makikinabang, pati mga anak mo, mga apo mo, kasi mas matagal mo pa silang makakasama. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga natural na pagkain at lutuing pwedeng kainin araw-araw para tuluyang mapanatiling mababa ang kolesterol mo. Magugulat ka kasi karamihan nito ay abot kamay mo lang sa palengke. Mura, natural at subok na ng mga matatandang malalakas pa hanggang ngayon. Kung nandito ka pa at nanonood pa rin, comment mo nga "do" sa baba para malaman kung kasabay pa rin kita sa paglalakbay na tutungo sa mas malusog na puso. Ngayong alam mo na kung anong mga gawain ang dapat iwasan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga natural na pagkain na makakatulong pababain ang kolesterol. Marami dito ay abot kamay lang sa palengke, mura at hindi kailangang imported o mamahaling produkto. Sa totoo lang, ito yung mga pagkaing pinaglihian pa ng mga lolo't lola natin noon. Simple, pero malakas ang hatak sa kalusugan. Unahin natin ang oatmeal. Madalas mong marinig to sa mga doktor at hindi dahil uso lang kundi dahil subok talaga. Ang oatmeal ay may soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na yan ay kumakapit sa kolesterol sa dugo at tinutulungan itong mailabas ng katawan bago pa makabara sa ugat. Ang tip dito, sa halip na white rice sa umaga, subukan mong mag-oatmeal breakfast kahit 3 beses lang sa isang linggo. Pwede mong lagyan ng saging o kaunting honey para mas masarap. Kung ayaw mo naman ng matamis, lagyan mo ng gatas o konting mani. Simple pero pangmalakas ang pampababa ng kolesterol. Pangalawa, bawang o garlic. Alam mo bang sa loob ng libu-libong taon, ginagamit na ito bilang natural na gamot? Ang bawang ay may sulfur compounds na nakakatulong pigilan ang pagbuo ng bad cholesterol. Kaya kung kaya mo, subukan mong kumain ng bawang araw-araw, kahit 1 piraso lang. Pwede mo ring haluan ng olive oil at gawing sausawan sa tinapay. Pero kung hindi kaya ng hilaw, idagdag mo na lang sa ulam, lalo na sa sinigang o ginisa. Pangatlo, mani. Oo, yung simpleng mani lang sa kanto o sa palengke. Akala ng iba bawal ito sa mataas ang kolesterol, pero sa katunayan, mayaman ito sa healthy fats na tumutulong pababain ang LDL at pataasin ang HDL. Pero syempre iwasan lang yung maalat o prito sa mantika. Mas maganda kung nilaga o roasted na walang asin.
Isang dakot lang bawat araw ay sapat na pampalakas ng puso. Pang-apat, gulay na madahon gaya ng kangkong, alugbati at talbos ng kamote. Ang mga ito ay mayaman sa fiber at antioxidants na naglilinis ng dugo. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Isang pirasong gulay na nilaga o ginisa lang sa tanghalian ay sapat na tulong para sa katawan mo. Ang maganda pa, may bitamina at minerals ito na nagpapatibay ng immune system mo. Panglima, mansanas. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. Totoo yan dahil ang mansanas ay may pectin, isa ring uri ng fiber na sumisipsip ng kolesterol bago pa ito dumikit sa ugat. Subukan mong kumain ng isang mansanas sa hapon bilang merienda, imbes na tinapay o biskwit. Hindi lang pampababa ng kolesterol, kundi pampasigla rin ng katawan. Kung gusto mo naman ng lokal na prutas, nandyan ang saging at papaya. Ang saging ay may potassium na tumutulong kontrolin ang presyon ng dugo, habang ang papaya naman ay may enzymes na tumutulong tunawin ang taba sa pagkain. Kapag pinagsama mo yan sa simpleng diet na may gulay at isda, panalo na agad sa kalusugan. Huwag din nating kalimutan ang olive oil. Alam kong medyo may kamahalan ito, pero kahit isang kutsarita lang araw-araw ay malaking tulong na. Maaari mong ipalit sa mantika kapag nagluluto o ihalo sa gulay. Ang olive oil ay may monounsaturated fats na mabisa sa pagpababa ng LDL cholesterol. Sa mga bansang gaya ng Greece o Italy, ito ang sekreto kung bakit marami sa kanila ay umaabot ng 70 pataas ng malakas pa rin ang katawan. May isa pa akong gustong i-share na simple pero epektibo, saluyot. Madalas hindi pinapansin ng marami, pero ang saluyot ay punong-puno ng fiber at antioxidants. Kapag regular mo itong kinakain, nakatutulong itong linisin ang dugo at bawasan ang taba. Pwede mo itong gawing ginisa o ilaga lang na parang sabaw. Isa ito sa mga sekreto ng matatandang malalakas sa probinsya na bihirang tamaan ng sakit sa puso. Ngayon baka iniisip mo, puro gulay at prutas, paano naman ako mahilig sa karne? Walang masama sa karne, pero piliin mo lang yung tama. Mas mainam kung isda o manok kaysa baboy o baka. At kung kakain ka ng karne, iwasan lang yung matatabang parte. Alisin mo rin yung balat ng manok kung prito. Pero kung inihaw o nilaga, pwede paminsan-minsan. May isang sikreto na gustong-gusto kong i-share, sabaw ng munggo. Oo, yung paboritong ulam tuwing Biyernes. Ang munggo ay mayaman sa fiber, protina at potassium. Nakatutulong ito hindi lang sa kolesterol kundi sa buong cardiovascular system. Kaya kung gusto mong makatipid at gumaling, isama mo ang munggo sa lingguhang menu mo. Kapag sinimulan mong isama ang mga pagkaing ito sa araw-araw, mararamdaman mo talaga ang pagbabago. Hindi lang sa resulta ng laboratorio, kundi pati sa pakiramdam mo. Mas magaan ang tiyan, mas malinaw ang isip, at mas gaan ang galaw ng katawan. Pero tandaan mo rin, hindi sapat ang pagkain lang. Kailangan mo ring ipares ito sa tamang lifestyle. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simpleng routine at mindset na dapat mong simulan ngayon pa lang para manatiling mababa ang kolesterol mo habang tumatanda. Dahil kahit gaano ka pa kumain ng healthy food, kung mali naman ang ugali o pananaw, babalik din ang problema. Kaya manatili ka hanggang dulo kasi doon natin malalaman ang sikreto ng mga matatandang malalakas, hindi lang sa pagkain, kundi sa pag-iisip at paraan ng pamumuhay. Kung nandito ka pa at patuloy pa ring nanonood, comment mo nga 3 sa baba para malaman kung kasama pa rin kita sa laban para sa mas malusog na puso. Ngayon na alam mo na kung anong mga pagkain ang nakakatulong sa katawan, panahon na para pag-usapan natin ang mga simpleng routine at mindset na dapat mong simulan ngayon pa lang. Kasi kahit gaano kaganda ang diet mo, kung hindi mo inaayos ang araw-araw na gawain, babalik at babalik din ang problema. Ang katawan kasi natin ay parang makina, kailangan ng tamang maintenance, tamang oras ng pahinga, at tamang paggamit para manatiling maayos ang takbo. Una sa lahat, pag-usapan natin ang paggalaw o ehersisyo. Marami ang natatakot sa salitang exercise, lalo na ang mga seniors. Pero hindi mo kailangang magbuhat ng barbell.
o tumakbo ng mabilis. Ang simpleng paglalakad-lakad lang araw-araw ay sapat na. Kapag naglalakad ka, gumagalaw ang mga ugat, nabubuhay ang sirkulasyon ng dugo, at natutunaw ang mga taba na naiipon sa katawan. Subukan mong maglakad ng 20 hanggang 30 minuto bawat araw. Pwede sa umaga bago mag-almusal o sa hapon habang malamig pa ang hangin. Kung may aso ka, isama mo sa paglalakad. Magandang bonding pa yan. Pangalawa, ang paghinga at pagpapahinga. Hindi ito madalas na pag-uusapan, pero malaki ang tulong ng tamang paghinga sa kalusugan. Kapag laging mababaw ang paghinga mo, hindi naaabot ng oxygen ang mga dulo ng ugat, kaya hirap din ang puso. Subukan mong mag-practice ng malalim na paghinga. Inhale ng 5, hold ng 3 segundo, exhale ng 5 ulit. Ulitin ito ng 3 beses tuwing umaga. Bukod sa nakakatulong ito sa puso, nakakabawas din ng stress at kaba. Pangatlo, ang pagtawa at positibong pag-iisip. Totoo to bro, hindi lang salita. Kapag masaya ang isip mo, bumababa ang stress hormones sa katawan at dahil doon, bumababa rin ang cholesterol at blood pressure. Kaya kung may pagkakataon kang manood ng nakakatawang palabas, makipagkwentuhan sa mga apo, o simpleng magkwento ng kabataan mo sa kapitbahay, gawin mo. Ang tawanan ay gamot na libre at mas epektibo kaysa sa anumang supplement. May isa pang mahalagang ugali na dapat mong gawin, ang regular na pagpa-check up. Maraming seniors ang umiiwas sa doktor dahil natatakot sa resulta o sa gastos. Pero tandaan mo, mas mura ang pag-iwas kaysa gamutan. Kapag alam mo kung ano ang lagay ng kolesterol mo, mas madali mong magagawa ng paraan bago pa ito lumala. Isang simpleng laboratory test lang kada 6 na buwan ay sapat na para masubaybayan ang kalagayan mo. Susunod, ang disiplina sa pagkain at oras ng kainan. Napakaraming tao ang kumakain kahit hindi gutom o kung minsan late na sa gabi. Kapag busog ka pa tapos kakain ka ulit, hindi na natutunaw ng katawan ng taba at asukal ng maayos. Ang simpleng solusyon, kumain lang kapag gutom at huminto kapag busog na. Subukan mo ring kumain sa tamang oras, umaga, tanghali at gabi. At kung kaya mo, iwasan ang mabigat na pagkain bago matulog. Ngayon pag-usapan natin ang kapangyarihan ng mindset. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi natin kayang pababain ang cholesterol ay dahil iniisip na agad natin na mahina na ako o matanda na ako, ganito na talaga. Pero bro, tandaan mo, ang katawan ay nakikinig sa iniisip mo. Kapag pinili mong maniwala na kaya mong gumaling, gagawa ng paraan ng katawan mo. Kapag pinili mong maging masigla, kahit edad mo ay may laban pa rin. May isang lolo akong nakausap sa barangay dati. Ang sabi niya, alam mo Hijo, hindi ako nag-gym, hindi ako nag-diet, pero hindi ako nagrereklamo sa katawan ko. Ang sikreto ko, araw-araw akong nagpapasalamat. Napangiti ako noon kasi totoo, ang pasasalamat ay nagbubunga ng magaan na loob. At kapag magaan ang loob, magaan din ang pakiramdam ng katawan. Kaya bago ka matulog, subukan mong magpasalamat sa 3 bagay. Sa pamilya mo, sa kalusugan mo, at sa isa pang araw na ibinigay sa iyo. Isa pa sa mga simpleng routine na dapat mong gawin ay pag-inom ng tubig bago at pagkatapos kumain. Alam mo ba na malaking tulong ito sa pag-regulate ng cholesterol? Ang tubig ay parang walis sa loob ng katawan. Tinutulungan nitong ilabas ang mga dumi, taba at asin. Kaya sa bawat pagkain, uminom ka muna ng 1 baso bago kumain at 1 ulit pagkatapos. Sa ganitong paraan, mas mabilis matunaw ang pagkain at mas hindi naiipon ang taba sa dugo. Pwede mo ring subukan ang Heart Habit Journal. Simple lang ito. Isulat mo sa isang notebook araw-araw kung anong kinain mo, gaano ka katagal naglakad, at anong naramdaman mo sa katawan mo. Makikita mo sa paglipas ng panahon kung saan ka nagkakamali at saan ka nagiging consistent. Parang maliit na diary ng kalusugan na makakatulong magbago ng ugali. Higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang kapayapaan ng isip. Ang stress, galit o inis ay parang lason sa katawan. Kapag pinatagal mo yan sa puso mo,
Hindi lang emosyon mo ang naapektuhan, pati pisikal mong kalusugan. Kaya kung may tampuhan o sama ng loob, subukan mong patawarin. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Dahil kapag payapa ang isip, payapa rin ang tibok ng puso. Tandaan mo, ang pagbabago ay hindi kailangang biglaan, hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito araw-araw, kahit maliit lang. Kasi ang maliliit na hakbang, yan ang nagiging malaking tagumpay sa huli. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang buod ng lahat ng natutunan mo. Pati ang mga dagdag na motibasyon at inspirasyon para tuluyang mapanatiling malusog ang puso mo at mababa ang kolesterol. Doon natin ilalagay ang panghuling mensahe. Yung tatatak sa isipan mo na kaya kong maging malusog kahit anong edad. Kaya huwag kang aalis. Dahil sa part 5, ilalabas natin ang sikreto ng mga seniors na masigla, masaya at malayo sa sakit kahit lampas 70 na ang edad. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Comment mo nga o 4 sa baba para malaman kung kasabay pa rin kita hanggang sa dulo. Kung nakarating ka rito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin seryoso ka sa pag-aalaga ng kalusugan mo at gusto mong mabuhay ng mas mahaba, mas magaan at mas masigla. Sa mga nauna nating bahagi, napag-usapan natin kung paano ang tamang pagkain, anong mga maling gawain ang dapat iwasan, at kung ano-anong natural na paraan ang nakakatulong pababain ng kolesterol. Pero ngayong nasa dulo na tayo, gusto kong pagtuunan ng pansin ang pinakamahalagang bahagi ng lahat, ang mindset at determinasyon mo. Kasi bro, aminin natin, ang pagbabago ng lifestyle ay hindi madali. Lalo na kung sanay ka na sa isang routine buong buhay mo. Pero tandaan, walang huli sa taong handang magbago. Maraming senior na akala nila tapos na ang laban, na hanggang gamot na lang daw sila. Pero marami rin akong nakilala na nagpabago sa takbo ng buhay nila dahil lang sa isang simpleng desisyon. Ayoko nang palaging pagod, ayoko nang laging iniinom ang maintenance, gusto kong maging malusog uli. At doon nagsimula ang pagbabago. Kung titignan mo, hindi kailangang komplikado. Ang sekreto ay disiplina, consistency, at tamang mindset. Kung nasimulan mo na ang pagbabago, ituloy mo lang araw-araw kahit kaunti. Kapag napagod ka, magpahinga. Kapag nadapa, bumangon. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Kasi bawat araw na pinipili mong maging healthy ay isang panalong hindi mo agad nakikita, pero mararamdaman mo paglipas ng panahon. Alalahanin mo rin na ang katawan mo ay kaibigan, hindi kalaban. Kapag napagod ka, sinasabi lang ng katawan mo na kailangan mo ng pahinga. Kapag nagkasakit ka, hindi parusa yan, kundi paalala. Kaya pakinggan mo lagi ang katawan mo. Bigyan mo ng oras, bigyan mo ng galaw, bigyan mo ng tamang pagkain. Sa mga pagkain, ihalo mo sa routine mo ang mga natural na nakakatulong. Malunggay, oatmeal, bawang, isda, mani, at prutas gaya ng mansanas at saging. Pero higit pa sa pagkain, mahalaga rin ang ginagawa mo araw-araw. Paglalakad, pagtawa, paghinga ng malalim, at pag-iwas sa stress. Kasi kahit gaano pa ka-healthy ang kinakain mo, kung galit ka araw-araw, kung laging puyat, kung laging may iniisip, walang silbi. Ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa payapang isip. Gusto kong iwan sa iyo ang isang kwento. May isang lolo sa amin, si Lolo Andres. Dati mataas ang kolesterol niya, lagi siyang hinihilo at madalas mapagod. Pero ayaw niyang umasa sa gamot lang. Kaya araw-araw, naglalakad siya sa gilid ng bukirin, kumakain ng gulay sa hardin, at nagmemeryenda ng saging imbes na tinapay. Araw-araw niyang sinasabi, kaya ko pa, hindi ako susuko. Pagkalipas ng ilang buwan, bumaba ang kolesterol niya at higit doon, bumalik ang saya niya sa buhay. Sabi niya sa akin, ang tunay na gamot, hiho, ay nasa ugali, hindi sa tableta. Tama siya. Kasi kahit may access ka sa pinakamahal na bitamina o pinakabagong gamot, kung hindi mo babaguhin ang ugali at pag-iisip mo, babalik din sa dati. Kaya kung gusto mong bumaba ang kolesterol mo at manatiling malusog, gawing lifestyle, hindi lang pansamantalang plano. Isipin mo rin ito,
Ang bawat kagat ng tamang pagkain ay parang investment para sa kinabukasan mo. Ang bawat araw na naglalakad ka ay parang deposito ng lakas para sa mga darating na taon. At ang bawat oras ng pagtulog mo ay parang panibagong puhunan sa kalusugan mo. Kaya huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong ito. Kung minsan naman, may mga araw na mararamdaman mong parang walang pagbabago. Pero huwag kang mawalan ng loob. Kasi ang katawan may sariling oras ng paggaling. Ang importante, tuloy-tuloy. Parang pagtatanim, hindi mo agad makikita ang bunga sa unang linggo. Pero kapag inalagaan mo, unti-unting tutubo at lalago. Ganyan din ang kalusugan mo. Isa pang payo, huwag mong kalimutan ang emotional health. Kapag magaan ang loob mo, mas maayos gumana ang katawan mo. Kaya makipagkwentuhan sa pamilya, makipagtawanan sa mga apo, o makinig ng musika. Huwag mong hayaang kainin ka ng lungkot o takot. Ang mga yan, mas mabilis magpataas ng kolesterol kaysa sa kahit anong taba. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang kalusugan ay kayamanan. Marami sa atin ang gustong yumaman pero nakakalimutan na walang saysay ang pera kung lagi ka namang may sakit. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang gumising sa umaga na walang iniinda, makalakad sa araw ng linggo kasama ang pamilya, at makahinga ng malalim na walang kaba. Kaya, kung gusto mong bumaba ang kolesterol mo, tandaan mo ang tatlong ito. Una, kumain ng tama. Pangalawa, gumalaw araw-araw. At pangatlo, alagaan ang isip at puso mo. Kung gagawin mo yan araw-araw, makikita mo ang pagbabago hindi lang sa katawan, kundi pati sa kabuuan ng buhay mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang baguhin ang araw-araw mo para sa mas mahabang buhay? Kasi kung oo, simulan mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bawat araw na ginugugol mo sa pag-aalaga ng sarili mo, ay isang araw na idinadagdag sa mahabang buhay mo. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa disiplina mo. Ibig sabihin, may lakas kang baguhin ang sarili mo. At kung gusto mong ipakita na seryoso ka sa pagbabago, comment mo nga "done" sa baba para malaman kung kasama pa rin kita hanggang sa dulo ng laban. At kung gusto mong patuloy kang matuto ng mga natural na paraan para mapanatiling malakas ang katawan mo, huwag kalimutan, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss yung susunod nating mga health tips para sa mga seniors na gustong mabuhay ng malusog, masaya at mahaba ang buhay. Hanggang sa muli, alagaan mo ang puso mo, alagaan mo ang sarili mo. At tandaan, ang tunay na kalusugan ay hindi nakikita sa edad, kundi sa ugali at desisyong ginagawa mo araw-araw.